everyone, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back to our channel, no? Bali, may bagong video naman tayo mga katek, and bali yung ating gagawin ngayon ay makita nyo ulit sa ating thumbnails. Tapos meron tayong i-unbox, no, sa binigay sa atin ni Marco Francis 713 Mix Vlog, no? May isang souvenir or remembrance. So update natin mamaya to at unbox natin mga katek, no? At bago pa tayo mag-proceed sa ating video ay shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin, no, na nagpa-shoutout doon sa ating mga previous na video. Yan, so shoutout kay Edgar de la Paz, Jeans TV, my channel, sana supportahan natin, no. Good Electronics, shoutout. Ray Alvarez, shoutout. Jaime Paul Dominguez from Sagbayan, Bohol, shoutout sa iyo bro. Arnel Luis, shoutout. Tom Pipi Emmanuel, Manuel Electronic Shop, Davao del Sur, shoutout. Jamie, shoutout. Wins TV Tech from La Esperanza, Daguhoy, shoutout. Harold Dolingue, shoutout. Tutorial Ref, Aircon and more, my channel, sana supportahan natin, no. Mac Ritzy Pagaran from Kidapawan City, North Cotabato, shoutout. Jason's Electronics TV, my channel, sana supportahan natin, no. Bads Cantonho, shoutout. TV Tech Vlogs, my channel, sana supportahan din natin. At sa aking mga kaibigan, no, mga tech vlogger na kagrupo ko rin, shoutout kay Elboy Rodriguez, Sansigo Electronics, Noel Tech, Mangyan Tech, Tricks and Fix and Repair, Shider Electronics, shoutout. So sa mga kagrupo ko dun sa electronics technician, no, shoutout sa inyong lahat mga idol. Bale sa susunod na naman nating video ang mga yung mga kaibigan natin, no, na i-shoutout. So proceed na tayo sa ating video ngayon mga katek, sa unboxing. So yan mga katek, no, bali ito na yung ipinadala sa atin ni Papa Marco, no. So maraming salamat sa iyo Paps. Ito ay isang DSR meter, no. So kung mapapansin natin yan, yan from Marco, yan, Carrascal Frances, yan, from Nueva Vizcaya, Solano, Mabini Street, Barangay Quirino ba yan? So yan, so ito bubuksan na natin to ngayon, no, para makita natin yung loob, kasi kinabahan ako nung dumating to mga katek. Yung dumating to medyo last week ata, hindi ko nabuksan kasi bumubulo pa tayo, no, kasi wala pa tayong pamalit na ibigay sa atin ibigay natin kay Papa Marco. So pag-isipan pa natin kung anong magandang ipapalit natin dito, no. So ayan, so ayun, nakalagay pa talaga ng baunan, malaking baunan yung mga katek, no, para safety yung pag-deliver, no. Ayan, so buksan natin. Ano ba to? So pause muna tayo mga katek kasi may customer. So ayan, proceed na tayo mga katek. May customer kasi kaya naantala yung ating video, no. So ayan, tingnan natin. Yun, may box, may panglagyan na tayo ng baon mga katek, no. Sinamahan pa ng baon ni Papa Marco. So ayan, naka-bubble wrap pa. So ito na siya mga katek, yung ginawa sa atin ni Papa Marco, no. Ato, alam kong may liter to, may love letter to. Yan, mapapansin nyo, yan, may love letter pa. Ayan, kung mapansin natin, basahin ko ito mamaya sa bahay, no. So yan mga katek, good day Pops Ryan from Marco Francis 713. So salamat sa iyo Pops. Sa bahay ko na lang to babasahin, no, kasi may video pa tayo na gagawin. So papakita ko na lang yung loob. So yan, napakaganda, bagong bago talaga yung case nya. Yun siya mga katek, napakagandang paggawa ni Papa Marco. Talagang pinaghirapan tong paggawa nito mga katek, no. Yan, may pangalan pa, pansin ko, makita nyo mga katek, may pangalan pa na Ryan Cosetec. Kaiba ka talaga Paps, maraming salamat sa iyo. So hindi ko muna to i-test mga katek, next time ko na lang to i-test, no, kasi alam ko namang okay to. Yan, so sa mga gusto palang mag-order mga katek ng ganitong mga ESR meter, napakalaking tulong nito sa pagre-repair, no, sa mga technician na nakapanood nito.
huwag kayo magatubiling i-message si Marco Francis 713 Mix Vlog at sa kanyang FB, no, Marco Francis. Ayan, papakita ko sa screen yung kanyang YouTube channel, saka yung kanyang FB, sa kanyang Facebook, para ma-message nyo kung sino pong gustong mag-order nito. So free po kayong mag-comment or mag-message sa kanya. So maraming salamat po sa iyo, Pops Marco, no. God bless sa iyo at antayin mo lang yung aking ibibigay. So proceed na tayo sa ating video ngayon, mga katek, no. Ayan, so ito yung unit na gagawin natin sa araw na ito, mga katek, no. So ito pala, ito isang LG na 32 inch LED TV, and yung problema nito, mga katek, backlight. So meron akong konting share sa inyo para masiguro nyo na talagang backlight yung problema, para hindi iwas kayo ng pagkakamali, no. Kasi ako, inaiwasan ko talaga magbaklas ng panel kasi sobrang delikado nun pagbaklas ng panel. So ito para tips ko ngayon para masiguro nyo na good yung power supply niya at talagang backlight yung problema. Kasi minsan hindi yung nadaanan ko na mga na-experience ko, nagbaklas ako ng panel pero good naman pala yung panel. Ang problema ay dito sa supply niya, dito sa ating power supply na para sa ating backlight. So i-reveal din natin, mga katik, no, yung topic natin ngayon ay i-reveal natin tong kahinaan ng ating backlight tester, no. So meron pala tong kahinaan at medyo sasakit din yung ulo natin sa pag-analyze, no. Ayan. So check natin ito, mga katek, no, first, kasi kung makita nyo kung anong problema nito, saksak natin, no. Yan, saksak natin kasi automatic on na to, Ayan. So kung mapansin natin dito, mga katek, ayan, ano ba to? Nakailaw na ba to? So ayun, ito yung kanyang problema, mga katek. Ayan. Ayan. Blink lang yung kanyang backlight. Ayan. Ayan. Ito yung mga nakita kong kahinaan ng ating backlight tester, Kasi nung chinek ko siya, kung hindi ko pa binaklas yung panel niya, chinek ko siya doon sa kaniyang socket mismo, meron siyang voltahe tapos umilaw naman yung ating backlight. So yun, magtataka talaga kung backlight ba yung problema at or power supply ba. So ito, ang i-share ko ngayon ay para masiguro natin, no, kung backlight ba yung problema or yung power supply. Yun ang topic natin ngayon, mga katek. So meron ko i-share sa inyo na gagawin natin para masiguro lang yung problema kung saan ba nanggaling, talagang backlight nga ba or power supply. So popost natin to, mga katek, tapos set up natin yung ating stand, no? Ayan, para makapakita ko sa inyo yung pagtitest natin nga talagang iilaw siya kapag ano ba yun, iilaw siya gagamitan natin ng ito. Gamitan natin yung backlight tester na to, yung binili ko sa Shopee, na iilaw siya, pero kapag napa-on natin at itong gamit yung kanyang power supply mismo, magbi-blink lang yung kanyang backlight. So nakita nyo naman kanina tinest natin, no? So set up muna natin yung ating camera. So yung, mga katek, no, nakaset up na yung ating stand ngayon. So ito ngayon, test natin to, mga katek, tulad ng pagka-test natin dun sa nung hindi ko pa napaklas, no? So saksak natin yung ating backlight tester. Yan, kita ba? Yan. So pagka-check nito, mga katek, para lahat ito iilaw, yan, check natin to. Ito yung positive niya na side. So ito naman yung bandang, ayan. Ito yung kahinaan, mga katek, no? Kung makita nyo, mga katek, ito yung kahinaan ng ating backlight tester, no? Ayan. Kahit na may pundi, pansin nyo, mga katek, kahit na may pundi isa, ito. Tingnan nyo ito, mga katek, ito yung pundi niya. Kahit may pundi siya isa, kapag tinest natin ng backlight tester, ayan, iilaw pa rin siya lahat. Pero nung power supply mismo niya, hindi siya iilaw, nagbi-blink lang siya kasi yung ating power supply ay meron siyang PWM na protect, no? May nadidetect siya na
pundi na bumbilya. So iwan ko lang dito sa ating backlight tester na binili. Iwan ka lang doon sa mga mamahalin na backlight tester, no? Ito ay mumurahin lang. So bakit niya pinailaw yung mga natirang okay na mga good na mga backlight kahit na may pundi na isa. Yan. So ito yung kahinaan ng ating backlight tester mga katek, no? Tingnan nyo yan. Kahit may pundi ng isa ay pinailaw niya pa rin. So medyo naguguluhan din ako dati nito mga katek, nung mga na-experience ko. Ayan. So ngayon naman napakita ko sa inyo para maging sigurado kayo kung talagang backlight nga ba yung problema, dahil nung chinik natin, no, nagdagdag problema po itong ating backlight tester ngayon. Para ma-check nyo kung ano ba talagang problema, yung backlight ba o kanyang power supply mismo. So meron akong tips na ituturo sa inyo mga tek. So ngayon post ko muna to para baliktarin itong ating unit para pakita ko sa inyo ang ating mga gagawin. So ayan, ito na yun mga katek, no? Sinit up ko na yan para mapabilis tayo dito. So ito yung mga ginagawa ko para masigurado ko na good yung ating power supply at talagang backlight yung problema. So ito yung strip na sa Samsung, ito yung pinalitan ko. Ito ay isang edge type, no? Yan. So sa Samsung kasi mga katek, yung isang side lang ang may problema. So ito yung kabila good naman siya, pero dapat pinalitan talaga lahat, no? So ayan, ito yung kinuha ko, bali saving so na to kasi yung ginagawa ko, ito yung tinitest ko siya, nagiging ginawang load ko doon sa ating supply sa backlight, no? Para masiguro natin na good yung supply. So ayan, bali ito marami tong bulb, pero okay lang to mga katek na i-load kasi automatic adjust naman tong PWM dito sa ating supply para sa backlight. So yun, saksak natin para makita nyo, no? Yan, nakasaksak na siya mga katek, no? So ayan, yun, sumilaw na siya. So sa ganitong paraan mati-check nyo na good yung supply na papuntang backlight. Kasi ako naguguluhan ako kasi nung tinest ko siya ng backlight tester, umilaw naman. So yun, nung binuksan ko na siya, so nakita ko na may pundi. So may kahinaan din yung ating ano yun, yung ating backlight tester, no? So ito yung ginawa ko para masiguro ko talaga na good yung itong supply na ito at nasa backlight yung problema. So ayan, paulit-ulit lang mga kating, no? So yan, so yun yung ginawa ko. Yung puti na wire ay negative yan at yung positive na sa kulay pula. So ayan, good na siya mga katik, no? So papakita, palitan ko muna yung ating pundi na nag-iisang pundi na backlight, tapos check natin pagkatapos mga katik, no? So ayan, post tayo ulit. At least nakita nyo na yung pamamaraan ko, no, pag check natin para masigurado yung power supply na good talaga siya. So ayan mga katek, post tayo. So yan, balik na tayo mga katek. So hindi ko na pakita kung paano ko pinalitan, no, pero ito yung ginawa ko mga katek, no. Ayan, nilagyan ko siya ng factory cut na backlight bulb. Ayan, ito yun siya. Kinuha ko yung may pundi, tapos nilinisan ko yung kanyang connection. So ito, bali tinapal ko na itong sa bandang itaas mga katek, ilagay ko lang to, tapos ginamitan ko ng ayan yung heatsink plaster natin, no. Ayan, in-order natin yan sa online, heatsink plaster yan. So ngayon naikabit na natin to. So ngayon check natin to mga katek, no. Pero mas maganda sana kung may pamalit kayo, palitan na lang lahat to mga katek, no, para siguradong iwas talaga backlight. Pero sa estado ng unit na ito, hindi pa namin napaalam sa may-ari na pwede bang palitan lahat, kasi medyo lalaki yung gastos nito mga katek kung papalitan natin lahat yan, yung mga umilaw pa. So i-explain natin lang sa may-ari na posible mangyari ulit or masira yung iba namang bulb kasi isa lang yung pundi. Sa pagdating ng panahon, no, masisira yan. So advise natin sa kanila na palitan lahat. So i-text muna natin to, or siguro yung explain na lang natin pag nakapunta na yung customer na ito sa shop, no. Advise natin sila kung kaya niya yung gastos nito, palitan lahat, palitan natin to lahat. Pero sa ngayon, pailawin muna natin to para naman pag dumating yung customer ay makita niya na gumana na yung unit, tapos explain natin na may posibilidad na masira ulit. Hindi natin masiguro kung susunod na week ba or susunod na buwan
So at least mas maganda mga katek na ma-explain natin sa may-ari na yung posibleng mangyari, no, para hindi sila, kung sakaling masira ulit, hindi sila magalit. Ayan, explain natin yung maayos. So ito, check natin ito mga katek. Saksak ulit. Yan. Ay nako, hindi pa pala. Sandali lang, hindi ko pa nalagay yung supply pala nito mga katek, no? Yung dito sa yung kanyang supply. Yung sakit niya pala hindi ko pala nalagay. Ano ba naman yan? Yan, lagay natin, no? Kaya pala hindi siya umilaw. So ngayon, check na natin, saksak na natin to. So yun, gumana na lahat mga katek. So hindi na siya nagpo-protect, no, kasi buo na yung kanyang backlight, hindi na siya open. So close circuit na siya. So yun, hindi na siya didetect ng PWM, hindi na po-protect yung PWM kasi buo na yung kanyang circuit. Ayan. Pero nung sa backlight tester natin mga katek, no, bakit siya umilaw, hindi ko talaga ma-explain kung bakit siya napailaw kahit may pundi na isa. Siguro may resistant pa yung pundi na bumbilya, hindi lang siguro nag-iilaw, pero may resistant pa siya. Kaya ito, wala tong protect siguro tong backlight tester natin, kaya dinidetect niya na may resistance pa rin, kaya nakailaw yung mga natirang good na backlight. So yun ko lang mga katek kung tama ba yung pagka-explain natin, no? So sariling explanation ko lang yun, disclaimer lang po. So ito, babalik na natin to mga katek, no? Balik na natin yung mga diffuser, tapos yung kanyang panel. And bali, hindi ko na mapakita yung pagsira nito mga katek, no? Para hindi tayo mahabaan sa ating video ngayon. Ipopost ko muna ito mga katek, pagkatapos nating malagay, may balik yung panel, i-videohan natin kung good na ba yung kanyang picture. Baka may problema din sa kanyang picture eh. So ayan, post tayo mga katek. So ayan mga katek, no, natapos na natin maibalik at maisara yung unit natin. So ito na siya ngayon. Ayan, and saksak natin, no, para may makita tayo mga katek, para makita natin kung good ba yung kanyang display. So ayun, lumabas yung kanyang LG, life's not good. So ayun siya mga katek, no, good na yung ating ginawa. So successful tayo ngayon at sa mga susunod pang araw. And hanggang dito lang mga katek, no, kasi baka ma-copyright tayo nito. So marami pong salamat sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay na walang sawang sumuporta sa ating channel. And dito lang tayo banda mga katek. And sa mga gusto pa lang magpa-shoutout mga katek, no, bali comment lang kayo sa ating comment section na pa-shoutout kayo. And sana may nakuha kayong kunting o napulot kayong kunting kalaman sa ating ginawang video sa araw na ito. May God be with us always. And this is your service, Ryan Crosset Tech. Peace out.